Hey mga kaming, welcome sa ating panibagong video. So, ang video natin ngayon, may nagtatanong na kung ano ba yung load ko dito sa ating solar, no? So, ang load na mga appliance na gamit ko po dito, share ko po sa inyo sa video po na ito para magkaroon po kayo ng idea. Para kung gusto nyo mag-setup ng solar setup or gusto nyo ng preference para makita nyo kung ano yung mga load na possible na gagamitin dito at yung kaya nito paanda rin. Ang setup ko po ay 3.6 kW na hybrid inverter Dimuda. Tapos meron po akong tatlong panel na 585 watts. Yan, series connection. And ito pong 24 volts na 100 Ah. So yun po yung aking setup. So kayang-kaya nyo na pong paganahin yung ating load dito sa bahay. Yan. At papakita ko rin po sa inyo kung ano yung mga gamit ko na kaya niya paganahin mga kaming. Okay mga kaming, at kung bago ka pa lang sa channel natin, please like and subscribe para ma-notify po kayo at ma-recommend po tayo ng YouTube sa mga future viewers po natin. Salamat po sa inyo sa suporta mga kaming. So, simulan na po natin sa buong bahay. So, ito yung nagpa-power. Wala siyang... Hindi ako naglagay ng separate na outlet para sa grid. Luma pa yung ating kontador. At tawag dito, lahat ng load na nasa bahay, yan, lahat yan solar. Kung solar siya, solar lahat. Kung Meralco lahat. Ganun po yung setup niyan, no? So, samahan nyo ako mga kaming yung load nito, no? Pag-usapan naman natin mga kaming yung load natin, no? So ang load ko dito marami din. Ito, ang capacity po nito ay 3.6 kilowatt. Yan po. So yung load po natin mga kaming, yan. Ito, pakita ko sa inyo. Meron po tayong aircon dito na Astron 0.6 horsepower po yan. Yan po. Bago lang yun, 1 buwan pa lang ako. So ito nga yung ano yung model yun. Ito yung model niya. Inverter class siya, pero hindi siya inverter, hindi siya fully inverter. Ang inverter lang sa kanya yung compressor. Pero yung pan niya ay AC yun, hindi siya DC. Kaya hindi siya fully inverter. So ito nagre-range to ng 600 watts. Yung ano niya. Pero pag unang bukas mo niyan, nagta-times 3 yan. Times 3 yung surge ng compressor. So, papalo siya ng mga 1.5 ganun. Estimate na lang yung mga. So, pero pag gumagana na siya, 600 watts siya. Tapos pag tumigil yung compressor niya, pag malamig na yung kwarto, nasa 300 watts ganun. So, ito meron din ako doon dito. DC pan to mga kaming. So kinonvert ko yan. Ito yung nasa vlog ko na nakaraan. DC pan na po yan. Ito po yung output. Input yan. Ito na yung buhayan yan. DC pan siya. Dito yan nakakonect. Naka 1 ampere siya. Yan yung load ko. Tapos meron pa ako isang electric pan. Ito naman AC pan naman. Yan yung load ko dito. Tapos meron ako isang ilaw, pero hindi ko pa nakakabit. Inaayos ko pa kasi. Ito siya. Ayan dito. Ano to? 9 watts siya, 12 watts. 5 watts. Pero malakas. Ayan po yung load ko. Dito sa kwarto namin. So dito naman po sa aming second floor. Ito po yung load ko. Meron kasi akong PPPoE setup, no? Microtik to PPPoE. Yan, meron akong switch hub dito. Yan, pagpasensyahin madumi. Hindi ko na nalilinis. Hindi ko na kasi ginagalaw yan. Tapos, yan. Meron akong switch hub. Yan, may briggle din dyan. Tapos, Microtek, router, switch hub, 12 volts adapter. Yun. Tapos, yung fiber switch. Yun lang yung load yan. No, so 24/7 yung patayan. Kung Meralco solar pwede yan.
May makaming, ito naman tayo sa rep naman. So, meron tayong Samsung inverter. Ito talaga inverter siya. Samsung na rep, no? So, 2 doors siya. Yan, digital inverter. So, ito yung kanyang energy guide na. So, ito yung watts niyan. Tapakita sa inyo. Yan, nasa 100 watts ata yan. Magkakalam ko, 60 Hz, 100 watts, 1.6 ampere. 115 watts rated. Yan, tingnan nyo na lang. Wala akong nakikita. So, yan yung specs niyan, no? Yan. So, yan yung ginagamit ko din sa load ko. Yan. So, ito, 24/7 po ito. 24 hours. Yan. Kasi ito din po yung load ko, mga kameng. Meron akong hot air. Tapos, soldering iron set dito. Ito yung gawa ko. So, madumi na. Hindi ko na naasikaso. So, yan din yung isang load ko minsan dun sa aking solar. So, yung mga kameng, ito pa yung isang load ko. Focus na lang ako dun sa mga matataas yung load, mga kameng. So, ito meron tayong personal computer dito. So, dito rin ako nag-edit. Tapos, ayun yung ginagamit ko. So, kaya niya patakbuhin yan. So, siguro estimated na sa 200 to 250 watts. Yan, yung wattage niya. So, naka-video card siya RTX 2060, i5 9th gen. Yan. So, yun yung load. Tapos, may load din tayong TV. Maraming dito sa sala. Ayan, may isang TV. Tapos, meron tayong easy pan. Ayan, easy pan na isa. Tapos, ito may router din tayo dito. Ayan, so marami akong router dito. Ayan. So, ito pa yung aking router. Ayan, isa pa tong router. So, pagpasensyahan nyo na, hindi ko na kasi nagagalaw yan. Nadumi na. Yan yung isang load ko din, 24 hours. Tapos dito naman sa aming lutuan, ayan. So, ito yung gamit ko, mga kameng. O gamit namin na induction, infrared induction cooker, no? So, Dripor yung brand niya. So, ito ang pinaka-maximum wattage po nito ay 2,200 watts. Yan. Yan, nagluluto nga tayo. Gamit yung solar. Yan, nakasaksak na yan dyan. Yan. Yan yung pinakang natin. So, meron din tayo ito. Yung electric kettle. Yan. Report din. So, ito ay alam ko 1,500 watts to. Yan. $1,500 watts din siya. So, ang kagandahan dito, pag naka-solar ka, libre yung luto pag tanghali. So, ngayon kasi, alas 12 ng tanghali. Yan. So, free yung ating solar. So, yung labis na na-harvest natin, dyan napupunta. At hindi nasasayang. So, ito, take note lang mga kameng, huwag nyo pong pagsasabayin. Ito pong ating dripper, tsaka itong electric kettle, tsaka itong induction. Kasi ito, 1,500, tapos 2,200. Bali, papatak siya ng 3.7. So, 3.6 kilowatt lang yung ating inverter. Ay talagang mag-overload. Plus mo pa yung ibang load natin dito sa bahay. So, masisira yung inverter nyo, mga kaming. So, tandaan nyo lang yun. Huwag nyo lang pagsasabihin. Pwede yun yung gamitin. Pagtapos na yung induction, tsaka nyo ito gamitin. Para hindi sila magsama. Ito kasi yung pinakamataas na load ko dito sa bahay. 2,200. So, 30 minutes siguro nagluto, isang oras. Ito naman siguro mga 15 minutes to 20 minutes bago uminit yan. Yun lang naman. Tapos, so ito pa mga kameng, ito pa yung isa kong load dito. So ito ATP's Wi-Fi. Ayan,
Itong setup ko na ito mga kaming ay Wi-Fi 5 software. No? So, meron akong tatlong antena. Yan. So, ito kasing isa din na gumagana. Pero buo pa yan, hindi ko na ang load ko naman dito, switch hub. Yan. Meron akong switch hub, router na 5v5. Yan. Tapos, yan, tatlong antena. Yung gamit ko dyan, yan. Nakasaksak yan. Router, switch hub. So, ito yung piece Wi-Fi. Yan, ito yan. Ayan yung load ko dyan. 24 hours din yan mga kaming. Tapos solar o meron ko. So mga kaming, ito naman yung ilaw, no? So ang ilaw ko, dalawang ganitong mahaba. 60 watts yata yan. Mga ganun. So yan, Omni. Tsaka Powerfly dalaw. Tapos yung bulb ko naman ay 6. 6 na bulb, no? So yun. So ito naman po yung washing, no? Tama naglalaba. Ayan, Pensonic. Gumagana na. Washing machine, kaya. Ilang watts ba? Wala na, burado na eh. Sa tagal na. Ano ba yung watts? Wala na, di natin makita. Ilang watts to. Ayan, basta yun yung model. Kaya nyo yung washing. Ayan, dala. Nakakatapos na mag-dito. Hindi pa tapos yung iba. Puti, tapos na. So, yan yung load natin. Ito din yung load ko mga kaming, 6 na computer to. Ayan. 3 dito, tapos 3 dito. Ayan. Lahat to, siguro ang isa nito 100 watts. So kaya niya yan sabay-sabay. So ito yung load niya. Ito smart na tax nila yan. Tapos meron ng switch hub to. Ulit tapos breaker. Meron ako CCTV, dalawa. Ayun. So may ilaw din. Ayan. So yun yung load ko. Tapos merong clip fan. Tapos DC fan. Yung DC fan yan. Tapos ito. Yung centralized. Ayan yung mga load dito. Tapos ito po pala. May CCTV pa rin dito. Tsaka ilaw yan. No? So 3 CCTV. Ayan. Tapos kung sa printer naman. Ito ginagawa. Kaya din naman ng solar yung printer. Si speaker. No? So pasensya na mga kalat. Kasi nagre-repair ako ng printer. Ayan. So, namatay na yung ating dito. Naluto na siya. So, pwede na natin hugutin. Ayan. Okay na siya. Okay mga kaming, kung itatanong nyo naman kung sa power tools, kaya ba ng power tools? So, kaya naman. Ang na-testing ko lang dito, itong Barena. 500 watts ata ito. May 500 watts yung Barena. Yan. Makita. Tapos grinder. Ilang watts mo to? 540 watts. Tapos itong welding machine na Kawasaki. Yan. Ilang ba to? Pero hindi ko pa ito natetesting. 300 ampere ata yan. Pero alam ko hindi yan tunay ng 300 ampere. Baga lang siya. Pero hindi ko tinay-testing yan. Baka kasi masira. Ayan. So huwag nyo nang i-testing. Na lang kayo ng sa welding. Sa Meralco na lang. Pag mag-welding. So baka masira. Mahirap na. Kahit mga kunti lang magastos sa Meralco. Pag nasira yung inverter, mas malaki gastos pag nasira yung inverter. So sa mga power tools, yan. Yun lang yung power tools ko. Tapos, may mga kaming ito din yung isang load yan, e-bike. Tapos, ang battery nito ay 72 volts, 32 ampere. Yan, yung charger niya. 72 volts. Tapos 4 ampere yung charger. So, ang model nito
WSP. In wow. Okay mga kaming, yun lang yung mga load na parang kadalasan load ko. Kadalasan naman ko, malakas na load ko yung aking com shop, no, na Pisonet. Yan. So, nagtataka kayo bakit di ko pinandar yung aircon kanina. Kasi, di ba naka-on yung ating induction. So, kasi pag sinabay mo yun dito, baka hindi kayanin pag nagsabay-sabay, no. So, meron pang washing. Tapos ito, tsaka yung masisira pa yung inverter pag pinagsabay-sabay nyo. Pwede siyang gamitin pero hindi dapat sabay-sabay. Yan. So, ayaw natin. Yan. So, ang kasabay niya ngayon ay washing. Okay lang yun kasi hindi naman mataas yung load nun. Kasi nasa, siguro na sabihan natin 600 watts. O plus 600 watts. 1.2 kilowatt. So, ayan po yung kaya ng ating inverter na 3.6. So, tatanong po kayo kung ano yung 3.6 kilowatt. Yung 3.6 kilowatt po, yun po yung watts niya. Sa convert mo naman sa watts, nasa 3,600 watts. So, wag natin isasagad yun. Yan. Okay. Yun lang po yung video natin ngayon. At sana nakatulong sa inyo yung video natin. Ano yung mga load na gamit ko dito sa aking solar setup. Yan. Ang gamit ko yung battery pala, yan. 24 volts po ni Juan. Salamat po. Hanggang sa susunod na video po natin. Abangan nyo po. And salamat sa mga sumusuporta na nag-subscribe. Thank you for watching and God